Ito guys, so Lake Minnewanka. So in 1800s, yung ilalim yan pang... Ah, talaga? Eh, di ba ka nga may spirit eh? Ayan, oh. Based sa mga experience mo dito sa Canada, ano yung mga nagustuhan mo tsaka hindi mo nagustuhan dito sa Canada? Nagustuhan ko na. Oh, nagustuhan mo na. Nagustuhan ko, maganda yung government ng Canada rito. Pamamalakad nila. Kahit na malaki ang kinakaltas na tax sa'yo, nakikita mo naman. Dahil kita mo naman to, ito yung road natin. Saka pagka nag-snow, pina-plow ka agad nila. Diba? Saka nililinis. Malinis ang street, malinis ang mga road. Disiplina. At ang kagandahan dito, libre ang health. Yun! Isa rin yan sa mga kinonsider namin. Yan ang number 1 natin dito sa Canada. Kahit wala kang trabaho, magkasakit ka, punta ka ng ospital, gagamutin ka nila. Wala kang babayaran ni isang kusek. Nice. Yeah. Pinagsasabi lang dito mahaba ang pila daw sa ospital dito sa Canada. Depende yun. Merong depende kasi. Ang ano rito, pagka yung life-threatening, ikaw kaagad ang titingnan. Pagka hindi ka naman life-threatening yung sakit mo, siyempre maghihintay ka para matingnan ka. Uunahin muna yung life-threatening bago yung hindi naman life-threatening, di ba? Kung hiwa lang naman, sakit ng ulo o ano, lagnat. Siyempre, magkano kaya? Maghihintay ka. Oo. Kung ayaw mo naman, punta ka sa family doctor mo para patingnan ka kaagad. Yun lang ang ano rito. Kung meron namang o-operahin sa'yo, i-schedule naman yun. Medical. So what about the political? Yeah, pagdating sa gobyerno naman dito, ano masasabi mo? Sa government, okay naman, maganda rito. Kaysa sa, ayoko naman ikumpara sa atin. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Ang laki ng pagkakaiba. Yung mayaman ng politika. Parang ano din, ayun ang maganda dito. Everyone is equal. Yes. Walang Yeah. como doktor ka, lawyer ka, or whatever. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Yung mabibili nila at yung makakain nila, Pare-pare. makakain mo. Yeah, totoo yan. Yung napupuntahan nila, mapupuntahan mo. Sa sasakyan na lang dito di ba? Lahat, kahit anong klase ng sasakyan dito, pwede mong bilhin. Oo, basta may trabaho ka na kaya mong tustusan yung ilo-loan mong sasakyan, okay lang. Pero kung sa akin naman, pagka hindi mo kaya, huwag mong yakapin. Yeah, syempre. Di ba? Syempre. Kasi kayo din ang magsasuffer ng ano nyo, kayo rin ang parang kumuha kayo ng bato na ipinukpok nyo sa ulo nyo para ano din budgeting. Sa'yo naman tita, anong masasabi mo? Ako kasi dito na ako lumaki. Hindi lang ako physically lumaki. I actually like it. Kasi pag umuwi ako ng Pilipinas, nakikita ko yung mga kasidaran ko, yung mga elementary friends ko na doon lumaki. That could have been me. Yung mga buhay nila, Diyos ko, 6 ang anak, 8 anak. Pero ano naman sila, yung ate ko, yung panganay namin kapatid na Nasa Pinas. Hindi, yung nag-sponsor sa amin. Talagang very thankful kami kasi bata pa kami nung naidala niya kami sa Canada. So, nasa sa amin na rin na nandito kami ngayon because of
what we did on our own. Kasi dinala lang kami sa Canada, so take advantage of the opportunity that comes, di ba? So, Yan. ganun, okay lang. Bas, in essence, kung compare mo ako sa Pilipinas, malilito na ako sa Pilipinas. I have to do some more research. At saka, Assimilate kasi again. mas tumanda ako dito sa Canada kaysa sa Pilipinas. Although, maganda talaga sa Pilipinas. Yung Masaya. masaya, walang, Culture. parang yung mga tao doon walang problema kahit na, at Kahit saka ang mabibigat. babae, yung kakainin na lang nila, yung, you know what I mean, yung minsan, nung umuwi kami, yung mga kapitbahay, you're so welcome, they're so welcoming. Tapos, bibigay sa yung pagkain nila, hindi naman, yung utangin nga lang sa tindahan. Masyadong para lang- palabigay. Oo. At saka yung way of life doon. Kasi talagang alam mo naman, ang Pilipinas medyo hanggang ngayon, ang daming mahihirap kaysa sa mayayaman, di ba? Well, we can't really blame it on anybody, but just from us, sasabihin mo na nasa sa tao talaga where you want to grow. Gusto mong yumaman or whatever, then do something about it. Kami hindi kami mayaman. Okay. It's up to you. We are far It's up to from you being how, rich. Pero how you we're manage rich your life. with friends, with family. At saka yung faith namin very rich. Tsaka hindi kami yung feeling mayaman, gano'n. No. We just do what we can na Enjoy life. mapapasaya sa amin. Tsaka basta wala kang naapakan na tao. Yeah. That's the best thing. God first. Yeah. Oo. Kaya kami din, nag-CFC din kami. Sa Winnipeg branch. Sa Winnipeg. Yes. At yung buhay dito sa Canada, it's up to you kung gusto mo talagang to go up. Kasi nasa sayo na rin na may trabaho dyan, daming trabaho mo makikita, wag ka lang maarte or Maarte. whatever. Oo. Basta nakikita ka ng malinis na paraan. You'll do good. You'll do good. Kaya itong dalawang to, pag yumaman itong dalawang to, tapos panonoorin ko yung Sana po. diba? No, actually they're doing it. So sa mga dyan na may mga against them, tingnan na lang niyo muna yung bakuran. Just be happy. Just be happy. Diba? Bakuran, Oo. fix yourself first before fixing others. Yes. So sa mga hindi nakanood ng ating YouTube live kanina, Oh yeah. tanungin ulit natin kasi syempre yung dito, kasi yung parang US, Canada or Pinas. So dito, diba, parang in few years, yan balak ni dito mag-retire na. So more than 40 years na dito sa Canada, pero saan nyo po balak mag-retire and bakit? Ang ano ko naman, 6 months ako sa Philippines, 6 months dito, pabalik-balik. Ganun ang ano ko. Dahil ang mga anak ko naririto rin eh. Pero mas gusto kong mag-stay ng Philippines. Bakit kasi po dito? yung mga kapatid ko, mas marami kong pamilya sa Philippines. Yung mga kapatid ko, pamangking ko, apo ko. Parang babalik Yeah. at babalik pa rin. Saka gusto kong Simpleng buhay. simpleng buhay, yung magtatanim ng gulay, kakainin ko, haharvesting ko ng sake. Oo nga. At least papakinabangan. Saan nga kayo dito sa Pilipinas? Sa Taguig ako, Taguig Oh yeah, City. Taguig. Oh. Paano ka makakaano ng tanim ng ano yun? Titingin ako sa Pampanga o sa Yun. Zambales. Zambales or sa Kahit na 100 square meter na lupa, tayuan ko lang ng kubo, okay na sa akin. Ayos na. Pwede. At magtanim-tanim ng gulay. So 6 months dito, yung aalisan nyo dito yung winter, tama Yeah. ba? Parang Winter tita ko, time, di ba? Ganun tita ko sa Philippines Toronto. tayo. Pagka summertime, dito Canada tayo. tayo. Ang daming gumagawa ng ganung style. Tita ko na lang sa Toronto. Kayo rin tita, no? Siyempre, together. Kapag nag-retire Siyempre, 6 months, 6 kung nasan months. yung asawa ko no choice. Pero mas saan nyo ba gusto tita if kayo ang Actually, pipiliin? ako, kahit na mag-stay kami ng Pilipinas, that doesn't mean that we have to stay in one place in the Philippines. Kasi ang Philippines malaki yan. Tsaka nearby countries,
Yung pag gano'n, yung pupunta ka ng Singapore. Kasi Japan, mas mura, di ba? Taiwan. Mas mura pag galing ka ng Philippines, doon ka bibili Oo, ng ticket. ganun. Or ano. Yung bang 2 weeks dito, Oo. 1 week dito, ganun. Maaga pa, no? Oo. Kaya, Mag-ice cream na tayo Wow, sa may ice Cochrane. sa Cochrane. Ay, din. Cochrane. Ha? Wow. Mapapa-ice cream pala tayo ngayon. So, Alin yun na nga. natin. Hindi pa rin ako na ano doon eh. I-google mo ba Yun yung nga, ano? there. Wait a Oy. minute, my interview Oh. hasn't been, Okay. Naputol. Ayan. tapos yung, Advertise lang. pag Advertise. pupunta ka ng Pilipinas, syempre, that doesn't mean may stuck ka lang dun sa bahay. Yun, yung mga pinapanood naming YouTube sa yung mga farming, kay Ka-Farmer, kay Jimmy Speak. Jimmy Speak, yung mga ganon, yung Shout out Jimmy Speak. Wow. Idol. Baka naman. anime. Baka namin. Sinasabihan nga kaming mag-vlog pero Oo nga. hindi pa namin kaya. Pero si tita mahilig to mag-live eh. Mas masipag pa sa amin Kapal. mag-live to. Palang mukha. Yeah. Ayan. Pero Pero, we're fine. oo. Yung buhay namin, we were in Winnipeg, we were happy there. Pero yung mga anak namin kasi they chose Alberta. We wanna be together. Yeah. So kahit na hindi kami together ngayon, but we're still in the same Province. Same province. Tsaka because we have to let go of our kids, di ba? Hindi naman sila Talaga worried. dito. Oo. Yan. 30, Again, 33 sa and mga hindi 32. nakanood, sila Tita Nora is galing from Winnipeg for several years. So, 34 years. 34 years and then they moved here sa So, Calgary ng 2014. 2014. Kasi si Ashley dito nag-aral ng Oo. sa nursing sa University of Calgary. And Pero they okay. loved it here. Oh yeah, we love it here because we so nature lover kasi kami eh. So we like going to bank, we like just being in the Rockies. Pag nasa Calgary ka, ang lalapit na ng mga Oo, puntahin. yes. Yeah, di Yan. ba? Kasi Mga dito, ano well, talaga. you drive an hour and a half, nasa national park ka na. Tapos madali lang. Masarap pang anuhin dahil peaceful. At saka And these are all free. It's Yeah. free. Yeah. Oo, lahat halos talaga eh. Right? Could you imagine yung iba dito nung pandemic? I was wondering, bakit yung mga local dito sa Alberta hindi lumalabas? Yung ang ganda-ganda ng mga nature. Yung iba, tagal na nga dito. Kung kailan pa tumanda, doon pa nila naisipan na tingnan yung backyard nila. So that's the main thing na yun din kami ng tito mo. The reason why we wanna retire earlier than ng 65, hopefully, it's because gusto din namin ma-enjoy yung what God's given us. Ganon. Yung bang relax na lang. Pero Syempre, ilang parang- years pa ba tita? Balak yung Hopefully Retire. 63, 62, ganun. Mga Oo. 4-5 years pa. 5 years pa. Si Sa akin, Tito, 5 kayo Tito, ilang years pa balak niyo? 3 and a half. So mauna kayo sa Pilipinas dyan. Yes. Oh, yun na nga, di ba? Yes. Iiwas si Tita. Kasi si Tito 3, si Tita 5. O di ba mauna si Tito? Yeah. Magbabakasyon na muna si trabaho Tita. naman pwede. Ay, dalhin. Oh, Sa yan, bagay, yan. work from home si Tita eh. Alright. Pwede naman, pwede ko dalhin kahit sa ako. So, Tito and Tita, ngayon na nagkakahirapan ang immigrants dito sa Canada, yan, kasama na rin kami na harang hirap pa ma-permanent resident. Ano yung maya advice nyo sa mga nagbabalak? Parang advisable pa ba na magsimula ng buhay dito sa Canada or wait muna, pause muna, stay muna sa Philippines? Tito. Or okay pumunta sa Canada? Kung meron silang pera na Siya muna. Si Tito, Ayan, si Tito, daw si muna. Tito, si Tita. actually sa akin kasi, because if you're coming here, you need to research. Yeah. Kailangan mong mag-research and you need to have extra money. Kasi ang government dito, actually I used to work sa Winnipeg sa Winnipeg Regional Health. So yung mga yung mga ano tawag doon yung ano tawag doon? Kaya mo yun, Yung, Tita? hindi retirement. Ano siya yung social assistant. Kasi ang Mga resources. government, pupunta dito yung tao from wherever, kung saang country. Tapos, at the end of the day, walang makitang trabaho, walang makitang option na kasi hindi sila nahihirapan, hindi sila yung walang experience kasi hinahanapan ng Canadian experience.
So, what happens then, yung nag-sponsor sa kanila, yun ang kukuhanan ng, bibigyan ka ng government. Bibigyan ka, pero ang government kukunin naman dun sa nag-sponsor. You're talking about which the is in sponsorship. So Winnipeg. Sponsorship. Iba-iba. Iba yun, iba yung yan. We're not aware dito sa Alberta. Pero yung mga nagsasapa, yung nag-take Nakikipagsapala. risk, take risk na pupunta dito as student, as worker. Kailangan matatagang ka loob kailangan mo. matatag oh gosh, yung mga ego or mga yung mga, kung ano yung mga trabaho nyo or education Wala kang nyo ego rito. sa Pilipinas, hindi mo pwedeng i-apply kaagad dito sa Canada. Kahit mapa-business man yan. Kasi in Canada, everything is like legislated by their rules. Hindi ka pwedeng i-follow mo yung rules mo. Own rules. Oo. Kailangan may budget ka. At, Diyos ko, sa amin, magkakapatid namin natulungan sa Winnipeg Oo. na dalhin yung mga pinsan namin, mga kamag-anak namin. Kaya nga yung, at saka hindi kami hindi kami nagyayabang na dumating kami ng late na, early. It's still, hard work. Hard work. Di nyo Kailangan talaga ma-reach hard din work. to kung hindi kayo sumikap. Ayan. Marami kaming napagdaanan sa Winnipeg. Diyos ko. At saka mga tao doon, they're all hardworking people. Totoo naman. Yung mga hindi nag-hard work, makikita mo naman kung sino eh. Kasi hindi naman, hindi naman siya ganun lang at kailangan kaagad, no? You have to work hard. Ayun. Tapos ito yung apo namin. Ito yung binigay na ako sa Ayan. So, si Tito, anong Si Tito, maipapayo ano niyo sa mapapayo mga mo, Tito? nahihirapan dito sa Canada at gusto nang umuwi? Dapat talaga lakas ng loob. Si Tito Fighter ka dapat. Diba? Nagdami Ano, Tito? kayo sa Martyr? hirap. Fighter. Fighter. Kala ko martyr. Fighter ka dapat dito. Kailangan mong lumaban sa buhay. Yes. Dahil marami naman trabaho, huwag ka lang mamimili, mabubuhay mo ang sarili mo, pati pamilya mo. Huwag ka lang maluho rito, okay lang. Mabibili mo naman kung anong gusto mo but takes time. It takes time. It takes time, yeah. Kailangan mo lang pagsikapan, dedikasyon mo, kailangan. Para Maabot mo ang gusto mo sa buhay mo. Hindi pwede rito yung inggitan o nakita mo yung isang tao na merong ka na ganito. Hindi, kailangan ano mo muna yung sarili mo na kakayanin ko ba to? Para paliwanagan. Ano mo nang subukan mo muna ng isang buwan kung magkano masesave mo, 2 buwan, 3 buwan. O, pagka yung na-budget mo yung kinikita mo at malaki yung kaya mong bayaran at may masesave ka pa, bakit hindi? Kaligayahan mo yun, hindi walang dapat sumagabal sa kaligayahan ng bawat tao. Kaya lang, huwag mong yakapin ang hindi mo kaya. Dahil ikaw rin ang mababaon. Mahihirapan. Positive outlook, hindi yung sasamahan mo kasi ganyan-ganyan. Ano talaga, ay naman sa Pilipinas ganun Yung iba nga hindi na umaalis sa Pilipinas marami kaming nakilala doon, meron na silang pero pag yung tulad ng kaibigan namin na pumunta dito, wala silang anak, pero napunta sila dito, nagsikap talaga sila sa Pilipinas. Saka hindi, marami na rin pumunta rito sa na Pilipino. Hindi sila na hindi sila naging stable pa rito, umuwi rin ng Pilipinas. Yung nahihirapan sila, hindi nila akalain na ganun pala ang sasapitin ng nila na mahirap na doon stable na sila sa Pilipinas. Pagdating dito, talagang kailangan mong start back to zero. Back to zero. Pati sa pakisama. Yeah. So yun ang sikreto para magtagumpay dito sa Canada. Ayan, learn from them, mga matatagal na dito sa Canada, no? We keep being inspired by Tito Jun and Tita Nora. Ayan, makikinig tayo sa mga naging successful talaga. So we will follow their steps kasi gusto rin naman malaman ng iba. Ano ba sikreto nila, Tita Nora, Tito Jun, no? Diba, nag-umpisa din siya sa diba? Sa baba, go tapos with the flow. naging successful na later Go with the flow and just
live your own means. Ayan. Just be happy. Be happy. At saka be No happy. bashing. Be happy Part for of other life. people that are happy. Kasama sa buhay dito eh. Yan, ganun yun. lang ang sikreto nun. It keeps you young. Pagka Yes. lagi kang happy, it keeps you young. Yeah. Kaya sila, diba? Super young pa nila Tita Nora, Tito Jun. Oo. Just Okay, be happy for lang sila. life. Ganun lang yan. Hindi ano. Huwag Ganun natin yan, bigyan ng Sakit problema ng ulo. buhay natin. Hayaan mo problemang lumayo. Right. Tsaka, it's not all about fame, about what you have and what you're, as long as in your heart, masaya ka, Mm-mm. at lagi kang, tutulog ka rin naman sa ibang tao na talagang gusto mong tulungan eh. At saka yung deserving na tutulungan. Yes. So, pag meron na kaming extra, gano'n. Pero ngayon, because we're in that direction na ng retirement, syempre, sarili naman namin ang Yes, oo nga. So, sulitin nyo na travel while still, you can still, diba? Yeah. Parang Kaya yung ginagawa na. punta kayo sa Philippines, sa Europe, yung mga ganun, like US. pag kami extra money na. Maraming extra dyan. Exactly. Alam niyo dito para magka-extra kayo, Oh. benta niyo na yung bahay niyo. Ay, so, tumaas Malaki na yun walang eh. titirhan. Malaki Titira, yung that's the value eh. problem. Oo. Yan ang- Eh si Tito, uwi na raw ng Hindi 6 months lang. Yeah, Kailangan yeah. Joke lang. tayo. Kailangan may ano din, merong Yeah. plan. May Kaya plan sipag A, nila, B. tita. Plan A, B, C. Yan. Oo. Yeah. Kailangan yan. Oh, maraming letters sa alphabet. Oo. Yan, isa-isahin nyo na. Hindi mauubos yan. Oo. Kaya yun ang ano ko sa inyong dalawa namang mag-asawa. You guys are doing good. You're in the Mga direction na starting. maganda. Hopefully. Oo. Sana Huwag tita, kayong- magtuloy-tuloy na. Huwag kayong mag-give up. Kasi almost 3 years. Yeah, Almost 3 years. Oo, Yeah. 3 years na. Magti 3 years na. Parang may kaibigan kami nagsabi, parang nagpapayuhan lang kami. Oh, mahirap talaga sa umpisa. Sasabihin nila, magti 3 years na ako, nasa umpisa pa rin tayo. Sabi nga 44 Parang, years na eh. Kailan Ah, mag-i-stop yung umpisa? Kasi mahirap talaga, di ba, sa Mahirap umpisa? talaga. So, kailan yung matatapos yung umpisa para hindi ka na alam mahirapan? nyo, hindi pa yan. Lalaki pa yan si Zion. Oo nga. Iba-ibang Yeah. problem, Yeah. bawat phase in life. Kayo talaga nag-uumpisa pa lang. Kasi maliit pa si Zion eh. Yes. So, just be Mag-aaral pa yan. Oo nga. Kaya marami pa rin mga plans. Marami Tapos pang may lalabas mangyayari. pang Zion ulit na Ay, isa. Oh, wow. Ay! Merong Hindi. another Zion. Hindi, ito, sabi ko si Tito, buntis kasi si Ay, Emma. yan na naman eh. Nag-fake news ka na naman eh. Hindi, marami kasi nagko-comment minsan. Tapos na nga. Sasabihin kay Emma, buntis pa si Emma. Masarap lang kumain, guys. So, I'm on meds. Ganun And ako, eh. na ano pa sa akin. Eh ako luto ng luto. Luto ng luto si tita, hindi lang luto, may take out pa yan. Diyos Yeah. ko. So, Sorry. ayan. Ganyan lang kami dito, guys. Masaya. So, thank you, Tito June and Yes, Tita thank you, Nora. thank you. Sa laging di ba, pag-share ng life ninyo sa Canada, pati na rin sa paggala sa mga places na hindi pa namin napupuntahan. Yes. So, cheers Added, to ano yun? more travel soon. Yes. Kaya next week, Waterton tayo. Yes. So, It's yun just the guys. beginning. It's Yeah. just the And it's always the beginning. Puro na lang simula dito, no? Kaya mahirap. Lagi tayo masaya eh. Kaya lagi Yeah. lagi masaya. So, yun, wala ang antok ko. We have to be happy. Buhay na buhay na. Alright, so yeah, di ko alam, dadaan ba tayo dito? Kukli? Yeah. Mhm. Oh, yun, so yun guys, kita-kita ulit tayo doon.